Update po tayo sa initial assessment ng Office of the Civil Defense kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Tino. Kausapin po natin si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC Rafaelito Alejandro IV. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Yes, Connie, magandang tanghali po. Ano po ba ang ating initial assessment sa mga lugar sa Visayas Region na may pinaka-apektado ho nitong Bagyong Tino? Oo, based sa mga nakuha namin mga reports and updates, mukhang ang Cebu, because of the massive flooding na nangyari kaninang madaling araw hanggang umaga, ito po ang nakita natin na pinaka-apektado so far. But tuloy-tuloy pa rin naman ang epekto nitong Tino kasi parating o pasok pa siya sa Panay. But so far, based sa dinaanan niya, mukhang Cebu po ang pinaka-matinding may epekto dito sa Tino. Sa ngayon po ba may mga balita na kung magdadeklara po ng state of calamity doon sa mga natamaan po nitong Bagyong Tino? Oo, meron na mga indikasyon na magdi-declare itong mga LGUs na ito, itong sa Region 7, pati sa Region 8, itong dinaanan itong Southern Leyte po. Oho. At ilan na ho ang naitalang nasawi o nawawala kaya dahil ho sa Bagyong Tino officially? Oo, so far, meron kami mga initial na report dalawa na nasawi dito sa bagyong ito, but still subject for validation po. Okay. So, yung kasama ho dyan yung kinonfirm na, na isa hong tanod, tama ho ba yun, na nabagsakan ng puno, at yung isa naman ho, isang senior citizen daw na nalunod? Opo. Yun po yung dalawa na nakuha namin, at meron pa pong isang initial sa Maguindanao, but we are checking kung related siya sa sa Bagyong Tino, but chine-check pa rin natin ito. Makikibalita lamang din po tayo dun sa mga gusto rin syempre magpaabot po ng tulong. Ano ho ba yung mga hinihiling ng ating mga inilikas na residente? Oo, so far tubig at saka pagkain, and ito nga, mga papasok din dito yung mga shelter material na kailangan nila, lalo na sa Region 8, yung mga tent po, yung dinaanan malakas na hangin. I see. At yung may mga lugar pa rin ho ba daw tayong hindi pa napupuntahan dahil po sa baha o kaya sa mga landslide? May mga areas din daw na hindi pa nakokontak? Oo, so far wala namang areas na hindi napupuntahan. Meron po report sa atin na kailangan ng tulong, at yun po inaayos natin at para mapuntahan at ma-augment yung mga LGUs lalo na sa Cebu. Dito sa Southern Leyte naman medyo okay naman ang komunikasyon at gumagawa na po ng damage assessment sa lugar as we speak po. Marami ho nagulat, particular na doon sa mga nalubog sa Cebu at sa ilang pang probinsya ng Cebu. Maari lamang ho pinapakita ho kasi natin itong mga video po ng mga nalubog na sasakyan. Sabi ho lang ho sa atin, ano bang pangyayari? Gabi ho kasi ito nanalasa, itong Bagyong Tino. At ito ho ba yung mga nakapark? Ano ho ba ang senaryo nung time na yan? Opo, ang mga initial info sa amin, ito yung nakapark kasi gabi nga ang dumating itong bagyo dyan sa Visayas at medyo tumaas yung tubig. Kaya ito po, mga sasakyan na nakasama doon sa pagtaas ng tubig at nadala sila, So yun po ang initial info sa atin. Kaya po naka-red warning ang Cebu kahapon pa po dahil sa dala ng ulan nitong Tino. So ito po talaga matinding pag-uulan naranasan nila. Kaya hindi lang po sa Cebu, yung neighboring towns din po or cities sa Talisay at sa Liloan, nagkaroon din po ng flooding. Susunod daw natutumbukin na ang Panay Island. Kamusta na ho ang balita doon at update? Opo, ang update natin doon kanina, sinisigurado natin doon sa aming regional office na nakalatag na po or nakaready na lahat ng mga resources doon at nakapag-conduct na po ng mga preemptive evacuation doon sa area nila. So, titignan natin yung pagdaan itong Bagyong Tino doon at nakapag-issue naman tayo ng early warning at sana hindi na ganun kagrabe ang epekto nito. But again, all warnings have been issued and preemptive action has been undertaken already doon sa Panay Island. Sir, ulitin ko lamang yung tanong ko kanina, kung may mga lugar tayo na nababanggit nga na talagang napuruhan po nitong Bagyong Tino, may mga sasailalim na ba sa state of calamity na alam nyo na? Na po pwede hong... Oo, may mga indikasyon na po. Yung Cebu,
baka mag-declare din po sila. But of course, kinukumpleto lang nila yung datos. But sa Region 8 and Cebu, we expect po na magkakaroon ng declaration sa mga lugar po- na dinatos po ng Oh, Pino. malawak nga po ito, pati po daw sa Sagay, no? Pinag-uusapan na rin Opo, daw opo. nila. Okay. Marami pong salamat, sir, sa inyo pong oras at update na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali. Yes, Connie, magandang tanghali din po. at Ingat po maraming kayo. salamat. Yan po naman si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC, Rafaelito Alejandro IV.